Ayun, magandang hapon guys. Magandang hapon. So, kanina nanalo yung Pacific. Hello, lagot ka. Pacific. Ano pa nangyari kanina, Mau? Actually, magkaiba sila ng playstyle eh. Parang gusto ng Pacific na magkaroon ng early advantage, early to mid game yung lineup nila. Whereas yung Asterisk, nag-expect sila na pabuti ng late game hanggang sa hindi na kayang patayin ng Pacific Pink yung mga heroes nila. Pero yung naging maganda yung mga team fights nito nga Pacific Pink. Lalo na yung Winter Wyvern, napilik nila agad-agad para dito sa second game. So, expect natin na maganda ulit na magiging performance niya. Pero yun, in terms of team fight kasi, mas naging maganda yung execution nito Pacific Pink. Kasi after ng Winter's Curse, meron silang Impale, meron silang Meteor Hammer. So, sobrang hirap lumaban para dito sa mga heroes ng Asterisk, kahit na naka-BKB sila. Ayun, si Wasalo. Shoutout sa'yo, Was. Shoutout, magde-date na, nakabihis na. Kaya ako yung magre-request dito kay Boss Alo for the meantime. And we are on our second game po mga sir ha. At babalik na to yung mga viewers natin. At Razor and Winter Wyvern, two heroes na sobrang lakas when it comes to laning. And then Tuskar and Oracle sa side naman ng Asterisk, na-secure nila yung Oracle dito na one of the most contested supports is sa meta natin. Also, kumaga double save para dito sa Asterisk. So, kahit na lumaban si Razor sa frontline, mas mahihirapan silang lumaban. Mas mahihirapan silang pumatay ng mga heroes compared nung last game. Although, delikado kasi yung snowball para sa Winter's Curse. Kasi, pinagsasama-sama mo yung makakakampi mo yun. So, kailangan mag-ingat ng Asterisk dun sa mga engagement. The time na magsa-snowball ka na yung siguro nila, biglang Winter's Curse, just colored. Ewan ko lang kung anong mangyayari. It goes both ways naman dun. Kapag na-Winter's Curse, pwede mong dalhin yung mga nasa labas, papunta sa kabilang area. Kumbaga, pag nasa labas ka ng Winter's Curse, daan ka lang dun sa area para madagit mo yung mga kampi. Parang school bus lang. Ang dami mo talagang alam nyo. Ang dami talagang pero shoutout sa Starbucks. Jutsu dito ng aking analysis. Uy, Clockwork! One of the heroes din na hindi natin nakikita sa meta. Pero I'm guessing this will be the Clockwork na magiging support siguro. Maganda din siya na pick kasi dito sa Oracle. Also, another control para sa Pacific Pink. So, kung makakahigop man ng dami si Razor, si ko-controlin ng Clockwork or ng Winter Wyvern, mahirapan naman may Asterisk. And si S7 din kasi kahit naka-BKB siya, pwede siyang ikulong doon sa cogs. So, additional time para sa Pacific Pink para makapag-likot doon sa mga engagements. And then for the side of Asterisk, ayun, ang bilis ng mga drafting natin ha. Kaya biglang pasok na po kami guys. So pasok din po kayo ulit guys. Sabihin yung mga tropa nyo, nag-start na po yung second game dito sa ating Lupon Female League Grand Finals. So winner take all po mga sir. And Pacific Pink nga, panalo na sila ng game number 1. Ayan. Pero yun, yung first two bans ng Pacific Pink, kagaya ng first game, Shadow Demon tsaka yung Center Warrunner na pinik nga ng 2 beses nitong Asterisk nung kalaban nila yung Archangel. So, yun. Phantom Assassin. Uy, Phantom Assassin dito. So, offlane Sven? No? Or mid Phantom Assassin, possible din ganun. Pero mukhang Sven offlane, tingin ko. Para din na meron silang frontliner na mas makunat early on. Si Tidehunter kasi, makunat siya. Pero kapag lang nagamit niya yung Anchor Smash niya, so hindi siya ganun kakunat kasi in terms of pag binato siya ng mga magic damage na marami kanina, yung Pacific Pink. Kung ka din. So makunat din para sa side ng Pacific Pink. So na-secure na rin ng Pacific Pink dito yung mid laner, while sa side naman ng Asterisk, kulang sila ng isang mid laner din. Also, yung Kungka pick, para din sa space creation nitong lineup ng Pacific Pink. Pero kung titingnan natin yung draft nila, parang kagaya ng game number 1 na heavy sa early game. Pero wala pa sila masyadong pang-secure ng panalo. Kumbaga, although nandiyan si Razor, kaya niya pumatay, pero hindi mo masasabing siya yung gagawa ng play para makabasag sila ng mga towers early on. Kasi kailangan pa niya ng Aghanims eh. So, kailangan nila ng tower pusher na offlaner. Siguro mga, Underlord. At least may frontliner pa silang isa. Mga ganun, hindi ako sure actually. Pero kailangan nila ng tower pusher para sa akin. Kasi mahirap pa silang mag-push. Although sa Asterisk kasi, wala na silang heroes na pan-defend sa ngayon. So, either way, kulang pa para sa akin yung draft ng both. So Pacific Pink, dito natin malalaman kung ano yung laning ng Razor. Maybe offlane, maybe carry, depende sa kanilang last pick. While yung Asterisk, biyanan natin yung Auto Devour, there is no Troll Warlord, marami pang nasa hero pool. On the night. So mag-all-in na sila sa team Razor. fight. So kumbaga, survivability. And hopefully nga, makabasag mamaya si Razor ng towers. Kasi yun nga, kung wala namang magde-defend sa kalaban, di ba? Mas madali mag-tower push. So mag-all-in sila sa mga team fights para sa Pacific Pink.
At Huskar nalabas ng Asterisk. So super siya na na pick. Yeah. Kasi pang counter talaga dito sa Kunkka. Kasi konti lang talaga nakaka-counter sa Kunkka eh. Yung mga Timbersaw, etong Huskar, and the Razor. Templar in a way, parang gano'n. Makulit na makulit kasi Kunkka eh. Kahit Yan nga. sinong katapat niya, hindi siya kayang patayin. With this Huskar ni Aurora dito. Tingnan natin kung magka-capitalize ba tong mid lane ng Asterisk. So Asterisk going for this snowball na Phantom Assassin when it comes to late game. Pero Pacific Pink, ganun pa rin yung kanilang game plan. Yan They nga. want the early game, kagaya ng ginawa nila sa game number Whereas yung 1. Asterisk, medyo nag-move na sila papuntang mid-game kasi alam nilang hindi nila kayang sabayan yung early to mid-game kanina. So, medyo may adjustments na pwede silang lumaban early pero pagdating ng late game, meron pa rin silang winning condition which is yung Phantom Assassin. So, yun. Pero ang kailangang problemahin ng Pacific Pink, yung Huskar plus Oracle combination. Kasi early on, sobrang hirap nila patayin. Lalo kung titingnan natin yung damage ng Pacific Pink, hindi naman ganun kabilis silang pumatay ng hero. Kumbaga, unti-unti nila papatayin yung hero hanggang sa hindi na kayanan. Pero yun, with Oracle kasi plus Tusk, may hirapang patayin. Pero even though Pacific Pink dito delay yung kanilang mga damage or wala sila masyadong ganun kalupit na pang burst, they also have the sustain din sa kanilang side na pwedeng tumagal sa mga team fights. So this is our second game po mga sir. Papakilala ng mga heroes and players. Sa side naman ng Pacific, Asterisk, si Magic, sa Phantom Assassin, sa Aurora, sa Huskar, Shizuma, Sven, si Gia as the Tuskar, and si Kimchi sa Oracle. Ayan, samantalang sa Pacific Pink naman si Sherry sa kanyang Omni Knight, Hishiko sa Kunkka, Beirida sa Winter Wyvern, Ligay sa Clockwork, at si KJ sa Razor. Ligaya. Nako, ang ganda-ganda ng Ligaya ang pangalan, itawag mo sa akin. Ligaya. Shoutout guys, sa ating 300 viewers na nanonood ngayong hapon. At nakauno na po kanina guys yung Pacific Pink. So isang kemot na lang, winner takes all po tayo sa ating Female Lupon League Season number 2. So 10,000 ang matcha champion po dito. Winner takes all po yan. In terms of laning pace, very normal pa lang naman. Although tingin ko may hirapan si Razor. Ay si Sven dun sa top lane. Kasi yung Razor yung kalinya rito. Plus yung Clockwork pa. So mas madali nila makokontrol yung hero. Okay, guys kung gusto mong magpapashoutout dyan, i-share nyo lang po dito. Sabi ni Mac Haru, shoutout sa iyo pare. Salamat sa pag-share agad. At Huskar Dazzle sana daw. At anyway, okay lang yun. Kasi na-surprise Huskar talaga sila dito eh. Yun nga. And also they have this Oracle na naman sa kabila eh. So mas okay yata yung Oracle talaga. Mas mabibigyan talaga ng yung false promise para sa Huskar. Kumbaga, mas stable din yung lineup. Itong Pacific Pink para sa akin. OP Kalumpang Jensen. Yes, shoutout po sa inyo dyan, mga Jensen gamers po. Magandang hapon. Asterisk ba yung sa... Hindi, sorry. So, para sa akin, mas stable yung lineup ng Asterisk. Kasi wala silang inaantay na ultimates. Hindi sila cooldown dependent. So, kahit laban sila ng laban, wala sila magiging problem. Whereas itong Pacific Pink, once na magamit yung Ghost Ship, tsaka yung Winter's Curse, tsaka, lalo na yung GA, so kailangan nila mag-ingat na after ng mga ganong engagement. Ito yung yung matchup sa mid lane, mahihirapan talaga to. So, sobrang masarap actually yung cake kanina. Happy birthday nga pala sa kasama ko. Pero dito sa bottom lane, dropping down low, ito yung Omni Knight, konti na po yung buhay. 100 HP nakasibat pa dito sa loob ng kagubatan. Yung matchup dito, so sinisecure talaga dito ng Asterisk na makaka-snowball talaga tong Phantom Assassin. So, 2 supports nandito pa sa bottom lane. So, sinisecure nila din yung farm nung kanilang carry. So, as much as possible, makakuha siya ng early lead kahit na hindi magiging mayaman agad-agad itong si Sven. Pero once kasi na mag-online din si Phantom Assassin, pwedeng humabol na lang din itong si Sven. At eto na lang din yung naging game plan ng sa side ng Asterisk. Pinabayaan nilang yung Sven, pero okay lang. So, tingnan natin ang Pacific dito. Magkakapitalize dito yung Razor pero hindi din ito mapupush out agad kasi kulang talaga yung pang siege potential. Yung lineup dito ng Pacific Pink, they're going for the early game pero mid lane, ako nabigyan agad dito, hindi natin nakita. So yun, nagwo-warm up pa tayo dito biglang dito Ang hirap maging observer ang hirap maging observer, so I would like to apologize kung ano nangyari. Actually, both burst down lang both teams wala sila masyadong tower push kasi itong PA hindi naman siya intended for tower pushing. Although pwede siya mag-purchase ng Desolator. Pero yung hero kasi talagang well-built siya para pumatay ng hero. So titingnan natin kung paano makakapag-push yung both teams sa mga next na engagement. So Kunkka to fall down. Solo kill pala dito si Aurora. Makakalamang at kakabalik ng Kunkka. Nako po! Putikan pang mamatay. Pero may regen. Uy.
Naku, Mamamatay yata siya eh. pinagpala pa. Ay, konti na lang buhay. 50 HP na lang natitira, pero yung regeneration na cancel dito ni Gia. And Gia with a follow-up, si Hichiko. Sayang na sayang. Pero meron naman siyang na-backup dito na Salvo naman. Ang hirap lang talaga ng katapat ng Huskar eh. Pag magro-rotate dito sa side ng Pacific Peak, mahihirapan pa sila kasi yun nga, yung kanilang mga heroes dito, so passive. They have this Winter Wyvern, pang team fight. Maybe the Clockwork maganda, pero yung Clockwork busy pa sa top lane na nag-babysit dito sa Razor. Also, wala rin sila masyadong magic damage. So yung pag na-disarm ni Huskar yung mga hero, wala rin masyadong babawas para sa kanya. So tingin ko magiging Huskar game nga rin to hanggang pagdating ng late game kasi sobrang hirap niyang patayin pagdating ng mga engagements nila. Ito yung Huskar, nagro-rotate siya this early on. So shoutout dito kay Erica Luis Doromal Bersamin. Thank you sa pag-share nga pala ng ating live stream. Kay LV ng Pacific Pink, ayun. Nagpapa-shoutout siya dito kay LV daw. Mga Pacific Pink Shoutout sa inyo. fanboys. So for Magic dito, mahirap lang talaga eh kasi when pag nag-late game to, it would belong to Asterisk. Kumbaga, sobrang hirap lumaban para dito sa Pacific Pink. Pero may ways naman sila para lumaban, di ba? Meron naman silang Guardian Angel. Pero in terms of yung sustain tsaka yung kung gaano katagal pwedeng lumaban sa team fights, yung both teams, mas malakas etong Asterisk. Kasi kagaya nga sabi natin kanina, hindi sila nakadepende sa mga skills. Pwede sila mag-in and out sa mga engagements. Pero si Shizuma dito, nasungkit sa top lane. Gusto lang talaga ng SV na magkaroon ng experience, pero grabe yung dito ng Clockwork. So Clockwork, mid lane, magkakaroon po tayo ng engagement po dito. Tuskar trying to survive, Huskar joining the fight, and si Hichiko. Nako, inuuna nila, 2 laban sa 3, mananala pa rin dito yung Asterisk at si Gia going further. Gusto niyang ma-deny pero mamamatay po siya at 1-4-1 ang naging trade-off sa gitna. Pero grabe yung naging nakakommit doon na backup. And also, buhay pa rin si Huskar, di ba? Yun yung problem pa din ng Pacific Ring dito. Kasi hanggat nabubuhay si Huskar, hanggat nagkakapag-farm siya na nakakapag-farm, unti-unti niyang mapataas yung advantage niya. Double bracer na nga agad dito yung Huskar eh. Wala pa nga siyang nakuha dito. Pero face boots guys, and four staff Huskar. Tingin ko, kailangan niya kasi kagad lumayo doon sa Razor. So, as much as possible, kung mauuna ka kagad na makalayo, early on pa lang, bago pa yung mga unang items ng Razor, mas madali ka na makikapaglaban doon sa mga engagements. Also, maganda rin namang items ang yung Hurricane Pike. So, wala namang masyadong problema. Grabe naman yung term natin dyan. Kailangan talagang lumayo. Nako po. Airbound route. Minsan kailangan mo kasing lumayo. Minsan kailangan mo tapos talagang balik lumayo. ka na lang. Kapag okay na. Ayun na, shout kay Jaina. Ay, nanonood si Jaina. So, 6 man daw siya. 6 woman daw siya ngayon na Pacific. Hello po sa'yo. Kamusta ka na po? Kamusta ka na? So, sayang na sayang yung laning dito, pinabayaan na po yung Kunkka. Pinabayaan na po yung sa gitna ni Kunkka. Ito si Huskar. Ang hindi nila kakayanin. Pero nandito lang si Bayrida, ito si Winter Wyvern para mag-leech na lang ng experience. At least, di ba, yung Winter Wyvern, hindi man siya naka-babysit dito sa bottom lane, makakasustain naman dito yung Omni Knight, at least magkakaroon siya ng level dito sa gitna yung mga support. Tingin ko pwede nang ilipat yung Razor sa mid kasi siya yung may pinakamalaking chance na mapatay din yung Huskar. Although may hihirapan siya, pero still, kasi hindi nila pwedeng pabayaan yung Huskar eh. Kasi siya rin yung kay-create ng space para dito sa Asterisk later on. And habang yumayaman siya rito, mas madaling manggulo mamaya pag sa mga engagement. And si Magic, makapag-farm siya ng mas maayos hanggang sa, yun nga, makuha nila yung core items nila, yung makapag-online na maayos yung paano ko sa atin. Hindi na kayang sabayan. Ito mga heroes na kasi. Pero Esven nakakulong. Tingnan natin kung mag-burst down. Sapat ba? Makakastan siya. At mahahabulin. Nandito si Gia. Warcry na gamit. Pero yung damage, saktong-sakto para patayin yung Esven dito ng pangalawang beses na. So, as expected naman, parang suicidal lane yung top para dito sa Sven. So, teleport, sustain, hindi naabutan ng cooldown ng purification. Mamamatay din yung offlane sa offlane. Kumbaga, both teams nahihirapan yung offlane nila. Pero, yun nga, kaya sinasabi natin time and time, yung Pacific Pink, nahihirapan kahit yung mid lane. So, parang free game ito para kay Huskar sa ngayon. Pero tingnan natin kung kaya mo na Pacific Pink later. Kasi mukhang hindi nila ginagawa ng paraan na patayin kagad si Huskar. So siguro may plano sila pagdating ng mid game, early to mid game. Hello nga pala ka dito kay Kyle na grabe sniper talaga to si Kyle kasama ni Eric.
Nagugulat. Grabe si Kyle. Siya yung nagising sa akin kanina, magkakas ka ba siya? No, no? Ako na lang, gaganon siya. Sabi ko na, di ko alam eh kung sino. Nauubusi siya. Ay, si Kyle talaga eh. Malupit talaga itong si Kyle. Minsan nakikita ko na lang yan si Kyle, nagsuscroll ng newsfeed niya. Nagsuscroll. Grabe. Pero anyway, puro babae naman talaga kasi second season na to So after this one, mag-conclusion to, magkaroon naman tayo ng third season anytime. So sa mga aspiring dyan na nanonood, yung mga girl gamer, pwede po kayong sumali. So mag-comply lang sila sa mga requirements natin paano makasali dito, di ba? So back to the game, 4-3 po tayo. Dahil nga dominant tong si Huskar sa gitna. Konting kalamangan lang, 1,000 net worth para sa side nitong Asterisk. Actually, nagugulat nga ako na 1K lang yung lamang nitong Asterisk. Kasi, tuloy natin, parang wala siyang kalin sa mid. So, i-expect natin at least 2 to 3K or at least mga 4K pa yung advantage nila. Pero yun, ipipilit na ni Huskar na may dumalaw sa kanya sa mid lane. So, may double damage pa dito At yung Omni Knight mukhang mamamatay dito sa bottom lane at hinahabol po yung Omni Knight burst down at nakulong pa si Sherry, guys. Masusungkit ba? Yes, masusungkit dito ng Purifying Flames ni Kimchi. So the net worth, ang daming deny ng Huskar sa gitna dahil napabayaan. 4,200 ang kalamangan. Clockwork on the rotation, level 4 pa lang po yan. Wala pa siyang hookshot available. So farm plus levels yung kalamangan dito ni Huskar. Uy, naku, nakita niya, tinalunan na life break dito si Ichiko, pinapakunat yung sarili niya, Torrent, at saka yung Titanic magkoconnect, na-lockdown siya ng bahagya, pero hindi din talaga nila kaya itong Huskar. Kita mo, Facebook pa to, online na naman yung kanyang mga life break! Yeah, hindi na gagamitin yung life break, ganito ka-precise yung si Aurora sa gitna. Alam niya nang enough na yung damage output nila. So, try na rin nila mag-push. He has this damage na bawas na yung HP. Meron pa siyang double damage dito. She. Totoo ba yung sinabi ni Renjon? Renjon. Si Shan. Wala talagang malakas tayo sa ganun eh. Sana sa ewan ko ba? No. Ewan ko kung bakit ganun. Si Gihab, nakita mo pa yun para. Nag-check lang tayo dyan. Check lang po tayo. So, Final Assassin, kahit kahit fast-paced gaming ang na-aim dito ng Pacific, mag-ano pa rin siya, mag-Battle Fury. Tumalon na naman si Ligaya. Mukhang hindi siya liligaya dito kasi masusunog siya sa apoy ng Burning Spear at saka Purifying Flame. Ganda ng follow-up dito. Instant kill agad. Razor, nakamit na yung kanyang backup sa mid lane. Hahabulin nila si Kimchi. 100 HP na natitira. Ay, nakasibat pa. Pero may mamamatay dito yung Omni Knight sa bottom lane. Kumbaga nalaman din ng Asterisk na since nandun sa mid lane yung karamihan ng heroes, itong Pacific Wing, pwede na naigo ulit yung Omni Knight. Pero yun, 500 gold yun nabigay itong Huskar para doon sa Kunkka. So, nakakahabol naman siya kahit papaano. Although, yung difference nila ng network, sobrang laki na rin agad-agad. Principal ba ako? Eto, professor. Ito yung totoong principal, guys, sa gilid ko. Ayan na, shoutout dito kay Rodnel Capistrano. Guys, share nyo lang. Automatic shoutouts po kayo. Basta sharer po kayo dito sa channel natin. So, 8-4. 8,000 net worth for Asterisk. Top lane, nakulong. At si KJ, napatay yung Razor. Si Ligaya, nakulong. Pinaburst down ng dalawang apoy. Purifying Flames, Burning Spear. 8 stacks. 6 stacks, I mean. So, Ligaya, aabot na shrine. Mabubuhay pa yung Clockwork. Muntikan. Ayan. Pero yun, nakita natin na ginagawa na ni Huskar yung space creation na in-expect natin sa kanya. And pinipilit din sumama ni Sven para kahit paano, meron din siyang experience and gold na nakukuha. May namatay na naman. Eric kasi, kasalanan to ni Eric. Ito naman ang ghost shift. Dito yung dalawa. At makaka-face shift muna dito si Phantom Assassin. Makaka-blur. Si Gia. Uy, tumagal siya. May X-Mac na naman to na available anytime soon. 5 seconds. Level 2 pa lang. Abutin naman siya ng range. So, the chase down for Hichiko. X mark, Torrent. Dito pa yung Razor. Snowball to deny the inevitable. Pero hahabulin pa rin siya hanggang sa dulo ng hanggang. Hindi tumama yung Torrent. Sinuwerte pa dito si Gia. Pero top lane nagkaroon ng push dito Tatlong heroes dyan ng Asterisk makakasecure ng another objective para sa kanilang team. Kumbaga, space creation pa dito sa top lane. And also, kahit nga mamatay doon si Tusk, okay pa rin sa kanya. Yun naging paghabol. Dyan si Alo, yung hinahanap mo. And dyan si Alo, sa gilid lang po. Shoutout din pala sa'yo, magandang hapon. Magandang hapon dyan sa Pacific.
Pero at least ito try na ngayon ng Pacific Wing na kumuha na rin ng advantage. Kasi actually, yung bottom lane para sa Radiant, yung very crucial din eh. Kasi mas mahihirapan sila mag-jungle kapag nabasag na yung mga towers sa bottom. So, yun yung magandang nagagawa nito ng Pacific Wing. Once mabasag yung tier 1, pwede nilang sakupin na yung main jungle nitong Asterisk. Pero kumpul-kumpul na dito yung dalawang teams ha. So 4 heroes mostly sa side ng Asterisk, giving space for this PA na magfa-farm lang si Magic. Magic, malapit na rin siya mag-Battle Fury. Ayun nga. Pero 3 farm na para sa kanya eh. Same din sa Asterisk, bibasag na nila yung top lane para din ma-secure na nila yung main jungle. So parang bigay lang sila ng jungle sa ngayon. Pero wait lang, may habol. Nahabol, may na-hook shot dito banda. Nakulong pa yung si Aurora na X-Mark. May force stop siya pero hindi pa rin nakasibat. Medyo makunat. Inner fire, 5 seconds. Snowball! Ay, hindi na snowball. Gustong i-save down ng snowball ni Gian na may haste siya. Naiwanan pa si Shizuma. Shizuma din masusungkit dito sa top lane. Dalawang core heroes nabigyan ng Pacific. Magandang pick-off yun ha. Dalawang malaking isda. Kumbaga, yun din yung problem ng Huskar. Hindi porket na sobrang lamang niya sa game, kaya niya na lumaban against 5. F5 yung binato doon ng Pacific. Pero in a way, space pa rin siya para kay Phantom Lancer. So kailangan niya nang mag-step up din. Kailangan niya na makapag-farm ng mas mabilis para once na medyo mag-fall off na si Huskar, siya naman yung sasalo para dito sa Asterisk. Sayang. So, pero nabuo na rin ng Oscar ha. She is still leading sa ating net worth. Nakakalimutan. And once na makuha niya yung Hurricane Pike niya, mas mahirap na siyang mapapatay. Ayun. Pero yun nga, tingin ko kailangan pa rin niyang purchase ng armlet. Para yun yung item ni Huskar na sobrang OP para sa kanya. Kasi pwede siyang mag-toggle. Kasi hindi pwede kang maglaro eh. Naglalaro na nga siya ng Apoy dito sa Burning Spear. Ilalaro niya pa yung HP dito sa kanyang armlet of the Morrigan. Pero uunahin pa dito ng Huskar yung Hurricane Pike. Para meron siyang range din. Grabe talaga si Angelo Kyle. Ayan, na-pinpost na. Angelo Kyle. Pagkakaroon po tayo ng teamfight dito. Nahigupan ng lakas. Inner fire gagawin din. Winter's Curse to prolong. Aalis dito yung Razor. Mamamatay pa siya. She is dropping down to 40 HP. Burning Spear. Is it enough? Yes, enough po yun. Nagamit yung false promise. Sinabol din si Ligaya. Ligaya, magkaka-hook shot out pa. Pero nakakulong dito sa gilid. At naka-teleport pa rin yung Winter Wyvern. Pero mamamatay yung Razor. Pumalag dito yung sa side ng Asterisk. And also, pinipilit na ng Asterisk na lumaban as 4 ng as 4 para hindi nga ma-check itong si Phantom Assassin habang nag-perform sa kabilang side. So, most likely, tatry nila i-push ulit yung top para hindi na makapag-farm na maayos sa main jungle. Ito nga Pacific Wing. Magic. Nakukuha niya itong Battle Fury niya. 16 minutes. Then, kukuha na. Dahil nga, cooldown dito yung mostly mga skills, pero mag-engage pa rin sila. Ayaw nilang ibigay talaga dito yung kanilang towers. X-Mark dito at na life break na. Makunat si Hichiko. Hichiko, she gonna live. Another force stop in Aurora. Works out well para sa kanyang force stop. Walang Winter's Curse available. Razor on the high ground. Razor, hinihigo pa na lakas. Mamamatay dyan si Aurora. Aurora Boulevard na sa Yun nga yung sinasabi natin, diba? Isa si Razor sa mga possible na pampatay nila against doon kay Huskar. So, kailangan na rin niya mag-iingat sa mga engagement. Kasi, nagagamit niya yung force stop niya nang hindi pa nalapit si Razor eh. And kaya nga siya nag-force stop para din ma-counter yung Razor. Pero sa ngayon, kailangan niya mas maging maingat kung kailan niya gagamitin itong force stop. Napapansin ko din dito na synchronize ang movement ng Pacific sa ngayon. Hindi lang yung movement nila, pati yung kanilang item. Kung ka going for the halberd, pampigil talaga dito sa Huskar. And also for the PA, pampigil sa mga teamfight. Kasi wala pang BKB present as of this moment. Tapos sa side naman ng Razor, may napitas ba? Razor dito, Rod of Atos. Biglang sila, pag may na Rod of Atos na isa, biglang rekta. Biglang rekta kung sino man ang nakakoto. Also, going for Vessel din. So, mas mahirap ng maglaro para dito sa Huskar if ever man na magamitan na siya ng Vessel. Kasi nag-rely nga siya, di ba? Doon sa region. Coming from his third skill. Sustain is good sa side ng Pacific. They also have this Crimson Guard para early team fights. So magical. Kailan ba to si Magic makapag-Battle Fury? Available na yung Battle Fury para sa kanyang Huskar. Yung kanyang Hurricane Pike uunahin. Sven, may Vladimir's aiming for the Blink Dagger. Oracle no item. Huskar. Taskar, double bracer lang, pangpapakunat. 5-on-5. Palag-palag agad yung 5 babae dito, yung 10 babae dito. Pero on the bright side para dito sa Asterisk, pwede na lang tanggalin ng Crimson Guard gamit yung Fortune's End. So kahit pa paano meron silang ways para lumaban din agad-agad. And then control din, meron naman silang control para din labanan yung mga course.
Kailangan lang mas maging maingat ni Huskar. Kasi hindi porket mataas yung farm niya, hindi na siya kayang patayin ng mga hero sa Pacific Wing. Nakita naman natin, 2 times na siyang, actually 3 times na siyang pinatay ng hindi ganun katagal. Parang pinatay rin siya ng halos walang kahirap-hirap. Kasi expected naman natin 5 naman yung mataas sa kanya, di ba? So kailangan niya mas maging maayos ng positioning niya para din hindi siya madali agad-agad. Pero going for BKB na rin siya after nung kanyang Hurricane Pike. So, ang asasay naman dito ng hindi na Hindi na siya mag-Hurricane. Idediretso na ng BKB. Dediretso na ng BKB. Meron na siyang Hurricane Pike. Hindi, papel lang. Kasi alam ko wala pa yan. Meron na to. Hindi, meron na yan. Alam ko meron. Basta babae, meron talaga. Basta Hindi, babae. kasi yung ano niya, yung... alam mo yung babae, kung may hinahanap ka, nasaan yung ganito ko, nasaan ganito ko, babe. Nasa lahat ng purse nila, yung purse. Alam mo yung pag lahat nandoon. chinek mo yung bag mo, tapos wala doon yung gamit mo. Girl Scout talaga itong mga babae. Hurricane Pike na yan, pare. Hurricane Pike Wala na yan. ba? Hurricane Pike na lagi yan. Magkano? 200 na lang. Bibili niyo dito sa gilid. yung dalawa. Hindi, idediretso na niya. Kasi di ba yung Ogre Axe, pangalan din siya. Ayan. Pero meron yun yung pag chinek mo yung gamit mo, wala doon yung hinahanap mo. Tapos pag siya nag-check nandun na. Di ba yung mga ganun? Ganun talaga yung mga babae. Girl Scout talaga yung mga babae natin. Pero back to the game, tingin ko naman dito yung si Magic. Nako po si Kyle. Lalaban si Magic dito guys sa early phases kasi gusto lang talaga ng Asterisk dito to prolong the team fight kasi knowing na wala talagang pang fallback na maayos etong sa side ng Pacific. We are 17 minutes na at Desolator muna agad. Kumbaga, ang kailangan gawin ng Asterisk, gamit nila yung mga skills. Ito nga Pacific Wing. And once na magamit yun, wala na sila masyadong pangsunod. Aurora, top lane. Hindi pa sila magkakaroon ng engagement. Bigla silang atras dito. Kunkka will have the halberd and Rekta siya ng Radiance. So, another counter din doon sa mga cores nitong Asterisk para may miss chance din coming from the Radiance. Ay, ako yung nakalaro mo sa low prio. Ren Perolino. Yun, na-shoutout sa'yo pare. Ang hirap nang gamitin yung pangalan niya yun sa mga pub game kasi nire-report ka, nalo-low prio ka. Pinalitan ko na yung pangalan ko eh. Pinag-trip Kahit ako ng hindi mga naman dapat na kahit hindi naman dapat i-report kasi napakabait naman natin eh. Para si Boss Alo lang. Ha? Saan? Wala na, hindi pinalitan ko na yung pangalan ko doon eh. Shoutout kay Ara. 5,000 net worth. Yeah! Taga sa amin yan, taga Gentry. Kilala ko lang eh. Ayan. Shoutout kay Ara. Nako. Kaya pala gustong-gusto ni Kyle mag-cast ngayon eh. Taga Cavite din kasi. Boss, alam, ginigising ako ni Kyle kanina. Cast ka siya, hindi. Sabi ko na, tingnan ko lang. Ako na mag-cast, ganun. Tingnan mo, nasa paligid lang, nagsisnipe na. Grabe mga bag-snipe yung mga boys natin dito. So for Esben, nag-hesitate ako na mag-blink dagger siya. Kailangan pa nila ng utility. Kailangan nila ng something na magpapatagal sa kanilang team fights. Kasi gusto ng Pacific. Magkaroon na. Eto na yung tinadhana guys. Nakita na ni Aurora. Saan siya tatalon? Pero escape muna. Huskar. Hindi makakaabot. Pero okay lang para sa side ng Asterisk eh. Hindi mag-clash dito eh. Patagalin lang natin yung laban. Kumbaga hindi naman sila pressured na tapusin agad yung game. Kasi meron nga sila, kagaya sabi na niya, meron silang insurance policy. Itong si Phantom Assassin. So once na makuha niya mga core items niya, pwede na rin niyang biglayin. Lalo na to si Winter Wyvern. So yung sinasabi natin kaninang nagpanalo doon sa Pacific Wing kanina, pwede niya agad patayin. Pero si PA PA sobrang yaman guys. Kita nyo. 10,000 net worth. And slowly approaching to her Desolator. After yun, mas mabilis na siya makakapag-farm diba? So pwede na siya mag-BKB. Kasi mag-spam lang siya dito ng kanyang ng Stifling Dagger. Nako, masakit na rin yun. May armor corruption na rin yun eh. Aurora. Diretso nga siya dito ng BKB. Sabi sa'yo, wala. Diretso talaga siya ng BKB. Kasi kailangan niya na talaga mag-frontline eh. Hindi sapat yung yung force stop niya para lumaban. So, hindi pa ba sapat? Parang kanta lang. Ay! Nakita dito na Walrus Punch! Hindi makakasipat dyan si Hichiko. Hichiko guys, tumalon na. Nasa 3. Wala na. Alis na yon. Si Ligaya nandito sana pero wala na. Hindi na ito maabutan ng araw. Hindi na siya sisilayan ng araw guys. Si Hichiko. Another hero na makukuha dito pero pressure lang sa side ng Pacific. So, for the Omni Knight, aiming for this Crimson Guard. Mabibili niya na guys. And the pressure lang. So sa Omni, maganda din sa side ng Omni Knight eh. Meron siyang gold talent na pwede niyang mabili. I-combine niya yung farming, i-combine niya lahat, yung mga push.
At makakabawi pa rin ito yung nasa middle net worth na aabot pa rin naman siya. Pero yung Kuka kasi, nade-delay din yung Radiance niya. Na in-expect nating pangbaliktad nila ng mga engagements. So, Kailangan niyang hindi mamatay na rin. Pause na naman. Ayan yung hinahanap nyo guys, oh. Ayan, oh. Nako! Ayan yung Ayan. wanted ngayon. Ayan yung nasa pin comment. Nako po. Ayan. Basa-basa muna tayo ng mga comments dito. And hello sa ating 400 viewers, guys. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo. Malapit na dinner time. Mukhang ano pa to Mukhang very crucial yung nangyayari. Ganito din ba yung first game? Oo, very back and forth din. Although, lumalamang kanina yung Pacific Pink early on. Kasi expected naman natin yung draft nila noon, yung game number 1. Kasi early game heavy talaga yung lineup nila. Pero nakikita natin na nabawi kagad yung Asterisk. Kada bitaw nung Pacific Pink. Hook shot, sayang yung attempt dito na to steal that Aegis. So si Ligaya creating a space para makapag-push out itong kanyang mga teammates sa bottom lane. Usual trade, di ba? Roshan into tier 2 tower. Ay, i-pause na naman po sila. So, technical difficulties dito sa side ng Asterisk. Kailangan mo rin talaga ng pahinga. Yan. May mga panahong kailangan mo talaga ng pahinga. Yes. Mapahinga ka muna. Pero Razor going for Yule Scepter. So another control for Huskar and potentially kay PA din pagdating mga engagements. Halimaw daw. Naku, kung alam mo lang kung ano to halimaw din. Ano yun? Ay, wala. Halimaw. Ako, may alam ako. Wala. Ano tayo? Pause muna. Mag-reconnect dito yung PA, guys. Pero item check tayo. PA ngayon. Meron ng Desolator. Meron ng Battle Fury. Aegis nasa kanya. Huskar. Yung kanyang BKB, kulang na po siya ng 500 gold. Sven, Blink Dagger talaga yung Sven. Para palag. Pero kung titignan mo kasi yung lineup ng Asterisk, wala silang frontliner na reliable. So although nandyan yung life break, nandyan din yung snowball. Pero ang dali kasing mag-out ng kalaban kapag yun yung nauna. So with this event, at least meron silang frontliner na almost instant. Para dito sa Asterisk. Kasi dali sila makapag-engage. Mas kung sakali mang Winter Wyvern yung nag-go, or yung Kuka, wala na siyang potential torrent o yung mga ghost ship, di ba? Pero I'm bothered by the fact na etong Pacific, naging passive sila. Naging passive na sila They were supposed to be taking down towers, they were supposed to be taking down objectives. Kailangan nila paliitin itong mapa sa side nitong Asterisk. Pero online na ngayon they have the Aegis, they have this 5-minute window na pwedeng gamitin yon to force out the team fights. Kasi lamang sila dito lamang na lamang. Also, hindi rin sila ganun kalakas pag din ng league game. Kumbaga, walang sasabay against doon kay PA. So, sa ngayon, mukhang napapaganda para dito sa Asterisk yung game natin. Maganda to para sa sa map control. Pero tower trade mauuna talaga. Mas mabilis po nga dito yung yung siege potential nitong Asterisk Second tower, Pacific dito. After taking down this first tower, kailangan nila dumepensa kasi pupush further. Siguro for sure, dahil meron silang Aegis. So hindi takot yung heroes nitong Asterisk na dumiretso. No, walang takot-takot. Ito na, magsasabunutan na po sila. Hindi ba naman ganun? Kung ka nasa mid pa rin. Kung ka nagpa-farm siya ng Radiance niya Kaya sinisipin yung Radiance niya Delikado siya. Teleport dito yung Kuka. Naku, naabutan pa ng stun. Sven, Gastret gagamitin. Kuka, teleport, denied. Kuka, nag-iisa na lang. Kuka, mamamatay na naman ulit si Hichiko. Sayang. Yung kanyang relic dito, hindi niya pa napili. Lakas mag-pin talaga ng babae. Piniping niya, sister, meron ka na dito. Sister, may something dito, sister. Ganun talaga. Ayan. Pero sayang yung Kuka. Pero nadadelay pa rin yung item ng Kuka. Kanina pa niya pina-farm di ba? Pero nahihirapan kasi silang kumuha rin ng pagpa-farman. Kasi mas nagiging maayos yung mga positioning itong Asterisk. So natatakot silang lumabas dun sa mapa. Sayang din kasi hindi natin naramdaman yung Rod of Atos na early Rod of Atos. Hindi na-capitalize itong Razor. Wala silang hindi sila pumalagi. Tingin ko, one problem din kasi hindi ganun kayaman yung Kuka. So imbes na dalawa silang nagko-control ng game, parang si Razor lang tapos nagka-catch up si Kuka. Napahirapan kasi talaga siya ng Huskar So for this PA, yung kanang BKB, mabibili niya after clearing off this double stack. Aabot pa yata dun sa Aegis. Actually, aabot pa. Wala, matagal-tagal pa Aegis. Tagal-tagal pa yung Aegis, mga 3 minutes pa po yan. Around 3 minutes.
BKB available. Then for Huskar, tatalon lang siya. Bahala nyo na ako, hihigo pa ng lakas. Basta, yung PA namin, makaka-kill at makaka-kill dito. Baka magkakaroon pa tayo ng rampage mamaya. Kumbaga, ang pinaka-trabaho ni Huskar later on, yung space creation para sa PA. Eh. Oo. Kailangan lang niya maging body bag, kumbaga. Oo. Para si PA yung gagawa ng waste dun sa likod. Kailangan niya maging ano nga yan? Ang nga yan. Kalimutan ko Hindi talaga. ko wala. Hindi ko alam yung ibig mong sabihin eh. Kailangan niyang maging Parang ibutas. Diba? panakip butas muna. Para sa PA. Oo nga, that's Kumbaga, the term. Panakip butas lang muna siya. Kailangan niyang isakripisyo yung sarili niya para sumaya yung iba. Ang gana. Aray, may kilala akong ganun na. Ako, technique lang. Aray ko po, may double damage pa to. Napaka-aray. Yay. Pumunta muna dito sa objective niya, Circuit Tower. Double damage, ang hirap lapitan. Kaya kahit yung Razor dito gustong lumapit, mag-static ring, mag-hesitate talaga siya eh. So tower, ang bilis dito. Makukuha na ng Asterisk, guys. Little Barracks. The defense of the Ancients and the defense for Pacific. Good luck, Boss Alo. Nako, tumalon na. BKB, mapapapos. Bounce, magagamit. Nakulong man si Ligaya. Si Ligaya makakasibat dyan. Meron pa tayo pumasok din si Magical. Winter's Curse after BKB. Pero objective lang para sa Oscar. Barracks dropping down. Barracks makukuha na. Melee will be out. At pwede na mag-bail out or are they gonna go for the team fight? Smart pipilitin dito. Wala ng BKB dito Aegis dito pa. for Hero. Walang BKB yan. May Aegis lang. Nasecure pa yung Radovado. Stun of Esben. Dito sa tatlo. Pumasok na dito si Gia. Susundukin si Sherry. Si Sherry bangon pa. At gagamit yung Guardian Angel. Papalag yung Pacific ngayon. Mayroon ditong Aegis na magagamit na ng PA. Gia falls down. They would bail out. Pero yung middle barracks nila nawawala na. Chase down muna Radovatos. Radovatos dito sa Esben. Esben nasungkit. Esben boy pa rin. Pumasok na si Magical. Magical nag-bring strike in. Aurora mabibigyan si Ligaya. Ayun, medyo napalalim yung heroes ng Asterisk doon. Pero since wala na nga masyadong ibabato yung Pacific Wing, gaya na sinabi natin kanina, na kapag nabitaw na lahat ng kailangang ibato dito ng Pacific Wing, wala na sila masyadong damage. So, nahihirapan yung Pacific Wing na pumatay ng mga heroes, although napatay nga nila si PA doon. Pero since may Aegis, parang si Tusk lang yung napatay nila. So, in a way, very good trade pa rin para dito sa Asterisk. Kailangan na nilang ulitin yung mga nangyari ngayon na natay nila Aegis, punta ulit sila sa mga Saraxes, and hopefully, di ba, matapos na nila game. Pero 10k lead para dito sa Asterisk. Gia, sakripisyo lang. And for Magic, grabe yung Magic. Grabe talaga sa Kyle, guys. Somebody stop that. That dude. Kinikilig na yun mag-isa dun eh. Oo, kinikilig na yan, guys. Siya yung hype ako man. minsan na lang ako kinikilig eh. Pag nasa bathroom ako eh. No. At saka sa first 10 kills ng Dota eh. Doon na lang ako kinikilig, guys eh. Ako sa Black Hole ako yun. Sa Black Hole. Yung Sa Black Echo- Hole lang Enigma. Sa Echo Slam din. Okay. Bagaboom! Oo. Echo Slam. Pero wala Echo Doon Slam tayo mo dito. nagugulat sa mga ganyan. Kailangan nila pumalag. Papalag pa rin dito yung Pacific. They are trying to make a move. Kunkka will have the Radiance. Nandito si Aurora. May 9-second BKB. Lahat na ng BKB dito available. Aggressive din dito yung sa side ng Asterisk. Asterisk, sparring out Esved. Kulang na lang engagement. Esved pumasok na dito sa Winter's Curse. Gagamitin dito ng Sonic Ring ng Razor. At pumasok na Magic on the BKB. Winter's Curse, pero hindi pa rin mamamaring Esved. Pumasok pa yung Warlord Smash. Mabibigyan agad dito yung Kunkka. Hahabulin ni Magic. Sinong isusunod niya? Nakakulong yung Omninet. Omninet, may Slowman. At wala na rin siyang kaagapay. Iiwanan at iiwanan ka rin. Nako, maghihiwalay din kayo. Ayun na yung Omninet, mamamatay. At magte-take down ng objective dito sa side naman ng Asterisk. They want the second game so bad. They want the third game. They want the grand finals. Pupush through dito. Top lane, pupush through sila. Gusto nila ng second objective. Magic. Sa kanya na yung magic na lahat. Sa kanya yung damage. Sa kanya-kanya. At wala pa rin Plus eh. Solar Crest pa para doon sa task. Oo, magre-respond pa dito yung Grabe dalawang mga man, hero eh. Dalawang core pa yan. Also, wala na silang Ghost Ship, Winter's Curse. May Guardian Angel sila, pero tingin ko hindi yun sapat. Para din sa sila. Shizuma, yung Scepter to evade out that Stormhammer. Barracks dito makukuha na rin ng Asterisk. Bail out para sa Asterisk. Mag-out lang din. So, possible na yun. Kunin nila yung Shrines, kunin nila yung Aegis. Itatry nila tapusin yung game. Susunod na yung game. Oy, papalag sila dito kasi knowing na wala din sa formation. Ito sa side ng Asterisk. Nagigil yung Razor, oh. Gusto niya patayin itong Oracle. Oracle, meron siyang buff dito. Aurora, BKB out. And Oracle, teleport! Why? Na-burst down pa ng Purification. Muntikan pa. Naliwanagan siya doon. Pero yun, wala namang masyadong problema for Asterisk.
Kasi pagkabuhay ng Oral, saka sila lalaban ulit or antayin nila yung Aegis. Nandiyan na yata, wala pa ba? Wala pa yung Roshan. Ayun. Mga 1 minuto pa para sa second Roshan. So yun, kailangan na lang antayin yun. Or siguro kung makakuha sila ng magandang pick-off ulit. Kasi tingin ko medyo nahihirapan yung Pacific Pink na mag-farm kasi kagaya gawa ni Kuya kanina, diba? Sinusugal niya yung positioning niya para makakuha ng mas maraming farm. Na napapunish naman itong Pacific Pink. Pero Double damage pa to. Sakit nito. yari ko. Ilan kayang critical nito? Yari ka talaga pag inabutan ka ng coup de grace. Parang nasampal sa mukha. Parang sasampalin ka ng merong bato. Kaganon niya eh. Sinong sasampalin dito ni Magic? Magic, susubukan! Pumasok na! Ay, unang nasampal! Dito yung Omni Knight, one response combination. Magic dito, ina-aim pa! 1,900 critical! Almost 2,000! Inner fire, double buyback agad dito. At yung Winter's Curse, makokonect pa. Esven to fall down, the clash will go on. Naiwanan pa! Triple kill para kay Magic. Lahat tataob dito sa double damage ng Phantom Assassin. Are we gonna see a Rampage soon? Ultra kill na nakuha na dito ni Magic. Rampage! Rampage! Dipping at Rampage! Magic. Magic! Pumasok na! 4 stop! Yung Rampage hindi pa nabigay. Pero pwede pa to. Out na sila. Pinapasok na dito ng Asteris. Yellow Pacific sa fountain area. Next mark. Pero sobrang lalim lang nun Medyo nasarapan lang dito si Magic. Ayun, napasarap. Pero yun, nabigla sila. Nabigla sila ng double damage na tag dito na Phantom Assassin. And also napatay kagad si Omni. Although hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-TP agad-agad. Siguro cooldown yung TP niya, pero nung check mo kasi kanina, cooldown na ulit. So naglakad siya papunta dun sa next na engagement, whereas meron naman silang shrine na pwedeng tipihan sana kanina. Di pa binibenta ni Husker yung kanyang Hurricane Pike Pero Umaasa pa. first half, umaasa pa talaga sa Hurricane Pike. Smart Titanic, tatamaan. Glimmer Cape nagamit. BKB na nagagamit. Papalitin si Magic. Guardian Angel na dito. Pero yung stun sa tatlo, ang counter reaction dito sa side naman ng Asri, sobrang lakas. Papatay na dito. Godlike na po yung PA. Iniisa-isa. Double kill para sa Kunkka. Kunkka din mabibigyan. Buhay pa dito yung dalawang core hero. Dalawang core hero. Laban sa dalawa. Pumasok na si Ligaya. Gusto ba nila ng turnaround dito? Naiwanan si Magic. Siya na lang mag-isa. Pacific guys to win out this clash. Pumasok yung Espen. Pero tumalon. Tumalon. At yung Espen naiwanan si Shizuma. Yung torrent doon. Sayang yung pasok. Wala siyang stun. At mamamatay dito. Ilan kayang gold swing nun? Tingnan. Kasi ang sobrang laki na nakuha nila sa Phantom Assassin Parang 700 yan. Hindi, kulang na tayo. Hindi, nag-buyback pa yung task. 4,500 all in all. Pero yung experience, 12,000 Hindi ko yun yung experience. pinaka-crucial kasi yun, mamataan ka. Wait lang, buyback yata yan. Meron pa silang constellation dito Yung Tuskar, makuha pa nila yung Tuskar. Gia, dagger. Ano dagger? Swordcrest. Bulin siya dito, mayroon pang Winter Wyvern. Kasibat ba siya? Gia, Snowball. Meron siyang Ice Shard. Nope. I think she will not live. Yun na, naabutan na ng mamamatay na dito yung score. Hinook shot sa pwet. Pero still, space pa rin para dito sa Asterisk. Also, yun nga, tingin ko masyadong nag-overextend din yung Asterisk. Siguro akala nila na pwede na nila kagad tapusin yung game. Kasi nakita natin na ang dami nila naubos na hero. Pero with the buybacks din kasi coming from Pacific Pink. Na unti-unti nila yung heroes. Once kasi na may mapatay na sila, hindi na ganun kadali ring lumaban para dito sa Asterisk. Ganun talaga mga babae guys, hindi talaga susuko yan. Kahit sa team fight, sa argument, dapat tama talaga sila palagi. Hindi yan babae kung hindi siya panalo. Magugulat ka na lang, mali ka pa din. Mali ka pa din. Hindi talaga susuko naman Na-apply din pala nila dito sa Dota talaga. Blade Mail, sa naman ng Clockwork. Let's check out the item. Blade Mail guys, Kunkka, after the Radiance, gusto niyang BKB. Medyo na-prolong ng kanyang BKB kasi buyback na commit nila Omni Knight, they'll have the sustain, mechanism, at saka Crimson Guard, Razor, Dual Scepter, Halberd, Radavatos. Yung mga BKBs dito ng sa naman ng Asterisk guys, that is a 7-second BKB. Satanic paparating na sa Huskar. 900 gold away for the Satanic. PA, 6-slotted PA. Abyssal, mabibili na yung Abyssal. Meron pang second Roshan. Meron pang She's available. Pero yun, once na makuha nila yung Aegis, medyo kailangan na mag-ingat ng mga Pacific kasi unang-una wala silang buybacks. And kaya sabi natin kanina, parang cooldown dependent din sila sa mga skills nila. So kung may second life pa yung Phantom Assassin, mas mahirap lumaban kasi kailangan nila iba to yung mga skills nila sa first round Parang first life itong Phantom Assassin. So ano na kaya magiging sagot dito
Kasi nandito na kay Magic lahat, pero hindi niya ibibigay, hindi niya kukunin yung Aegis. Munti ka na yun. Sabi niya, sis, kunin mo to sis. Hindi na sis, busog ako. Yung cheese, ayaw ko yung cheese kasi busog ako sis, nagda-diet ako. Ganun. O, nag-argument upset sila ngayon. Hindi kasi sis. Gagano na siya, nag-pause sila. Ay, nag-CR muna pala. Ikaw na sila eh. Hindi kasi, alam mo kasi babae eh. Grabe talaga yung mga... Ayaw mo ba sa mga babae? Ayaw ko. Ano ako eh. Loyal ako eh. Loyal. Loyal ka. Oh, yes. Sige. Ano ba? Ba't mo ako tinatanong ng ganun? Wala lang. Mhm. Tinitingnan ko lang kung magsasabi ka ng totoo. Totoo naman sinabi ko ah. Wala naman sinabing hindi. Ikaw? Ano? Anong tanong mo? Wala. Bakit tingin na nga tayo, guys? Basta ako, may alam ako. May alam din ako. Birthday mo ngayon. Happy birthday po sa kasama ko dito, mga sir. So, Huskar, aim na lang sila dito na Satanic. Maybe they could buy out time kasi hindi naman papalag dito kasi may ages pa yan eh. Kumbaga, kagaya sabi na kanina, once na aabante yung Huskar, parang siya yung bodybag eh. So, kung mas matagal siya sa front line, mas maraming magagawa si Phantom Assassin sa kabilang side or sa likod nung engagement. So, mas madali silang makakapag-control ng hero. Kasi kung mamamatay kagad si Huskar or si Sven, mas madaling makakagalaw yung mga heroes ng Pacific. So, magre-resume po yung second game natin. Ako. Also, kung mabubuhay kasi itong Huskar sa frontline, mas marami siyang mapapatong Burning Spear. So, mas mahirap din lumaban para dito sa side ng Pacific. Pero kailangan pa rin niyang lumaban dito. Kita niyo yung Phantom Assassin dito. Naisintabi niyo yung Vanguard for the Abyssal. Pwede niyang bumili ng Abyssal eh. May nababasa lang ako siya. No? Magkakaroon na po ng teamfight po dito mga sir. 13,000 net worth. Mga sir, Pacific BKB. ngayon. Dedepensa sila. Kung magpa-fire pa siya dito ng kanyang pang BKB, pero ba na magkakaroon sila ng teamfight, hindi po maaabot ng BKB. Aurora, nagpakita na. Huskar, with the cheese po mga sir. And si Magic, ang hirap ilan nitong dalawa eh. Esben nasa likod lang. Kung meron mag-engage, counter-engage, or pwede pa siyang umunang pumasok. Kumbaga parang tatlong buhay nung Huskar, tapos dalawa dun sa Phantom Assassin. So parang walo yung kalaban nila dito. And Winter Scars muna. Pinakamalambot na target. Kudigra, hindi pa na Kudigra. Grabe naman yung buff ng Oracle para hindi maka-right click. Na-debuff niya eh. Nung kanyang skill eh. Parax dito kukunin na Asterisk guys. Pumapalag pa ba? Erong Pacific ngayon. Eto na ba yung huling sayaw nila? Na Abyssal Blade. Pumasok din sa Omni-Knight. Omni-Knight by Crimson Guard. Bakunat sa si Sherry ba sa stun? Follow up dito ng Snowball. Sherry to fall down. Aurora free hit lang. Magic saan siya tatalon? Saan yung magic mo ngayon? Pero si Razor. Nandito lang sa front lines. Nakulong dito guys. Na-contain. At si Razor ang second casualty. Two core heroes of Pacific is out. And then Asterisk pushing out further. Aurora dito tumalon pa kay Hichiko. At BKB mapapap. Pumasok siya dito. Gusto niya maligo ng apoy. Pero meron pa siyang buhay. Apoy guys. At mukhang Mega Clips na. Huling clash na nga to. Kompleto pa dito sa side ng Asterisk. Tarik, magkoconnect dito. Meron pa tayong false promise, hindi pa namatay. Yung Oracle, hindi pa natin naramdaman. Pero ngayon, nakita na natin yung kalakasan. Habang yung Clockwork, coming out the Blade Mail, pumasok dito. Gagamitin yung kanyang Inner Fire. Clockwork will fall down. Pinasok na nga sila dito ng Asterisk. At mukhang mag-game 3 pa tayo. Not tapping out, Magical going in. Si Hichiko, wala pa rin sustain. Sa kanyang Fountain, hindi enough. Makaka-double kill pa si Magic. And GG will be called po mga sir. We proceed game number 3. Tingin ko nadali sila ng Huskar, parang gano'n. Kasi si Huskar yung nag-provide ng sobrang taas na early lead eh. Kumbaga habang pinapahirapan ni Huskar yung game para sa Pacific Wing, nagpa-farm. Etong si Phantom Assassin, nahirapan na sila lumaban nung nag-online na nga si Phantom Assassin. Kagaya na sinabi natin. Also, yung cute interaction lang din na nakita ko, hindi ganun kaganda yung naging impact itong si Omni-Knight dahil dun sa Fortunes and the Oracle. So, pag nag-Guardian sila, ginagamit na yung Fortunes and natatanggal din kagad yung Guardian Angel. So, yun yung isa ko lang napansin na hindi natin masyadong na-point out kanina. I think Asterisk also had a better draft. Kasi sinurpresa nila ng Huskar pick sa gitna eh. Na-reveal na agad ng Pacific Pink yung Kunkka dun sa second drafting. Kaya nung sa last phase, they pick out this Huskar. They were trying to counter out dahil dito sa Omni-Knight. Pero si Sherry, kulang talaga. Omni-Knight was a good choice. Pero kinukulang talaga sila since yung Razor ang naging naging heavy right clicker. Hey, Razor kasi early lang siya magiging dominant sa mga mid game lang. At yun na nga sa late game, tuluyan ng nalamon ng Asterisk etong Pacific Pink. At magkakaroon pa po tayo ng game number 3, mga boss.
So, yun lang. Yung nakita dito natin sa second game. Grabe yung grand finals sa atin. Umabot tayo hanggang sa dulo. At yun, Kuya Nick Channel, Lupon Female League, magbabalik lang kami para sa game number 3 grand finals. Peace.